Viajeros! It's 2023! Isa lang ang ibig sabihin yan. Another year, another travel list. Siyempre, na-miss ng lahat ng yan. To my left, it's just like a phenomenal group of dolphins just chilling, swimming beside us and in front of us. Hashtag travel goals sa ulit tayo. Papaloob o labas man ng bansa, kasama kayo sa biyahe. Probably the best 30 minutes of my winter career, but yung experience ko dito was fantastic. Yeah, and then pag makikita mo yung attitude nila, yung excitement nila, na gusto nilang tumakbo lang. Galing. Man, it's definitely worth it. Naglagay siya ng rice na may seaweed flakes and then fish roe doon sa shell na may taba ng talangka. Kakaiba nito. Siyempre, sagot na rin namin ang biyahero tips para maging less hassle pero more fun ang inyong biyahe. Sama-sama na tayong bumiyahe ulit ngayong 2023 biyaheros. Relax! Saan ba kayo mapunta? To the moon, sir! To the moon? Para makapag-alam mo na, makapag-ano tayo ganyan. Ano ka ba naman? Tapos kami. tayo, sir. Kumain ba ito ng kape? Kumain ng maraming honey. Matamis. Nag-barbecue ba kayo sa labas? Bakit kayo may huling? Revenge time! Wala pa ba kami? Hindi. Sinabi ko mali. Hindi ko kailangan ng rest back. Wala akong kaway. Ano ba, sir? Revenge travel. Ano yun? Yung revenge travel dahil nga, di ba, syempre 2 years tayong pandemic, hindi tayo makalipad, hindi tayo makaalis. Ngayon, mga tao, gusto umalis kung saan-saan, naman sa bahay. Yun yung revenge travel. Ano ka ba? Pinulit ko na itong ganyan to, sir. Pinulit ko na yan. Para naman makano tayo eh. Mayroon niya sini... Kaya ka na. Ha? Sa stress tayo. Kumano na eh. Nangangati na rin bang bumiyahe ang mga panyo, biyaheros? Same! Pero bago niyan, biyahero tip muna tayo. Ano nga ba ang mga pwedeng gawin para maging hassle-free ang ating biyahe? Siguro yung pwede kong ma-share na tip na I think marami pa rin hindi gumagawa. But some of you, you do this already. It's pretty much a standard. It will decrease the stress levels during your travel. Simply just check in online kung makakaya. Lalo na for domestic. Kung nailista nyo na yan, tara na't lumipad. Dahil na-miss natin kasama ang ating pamilya sa biyahe, unahin na nating bisitahin ang mga lugar kung saan ang buong family happy. Tinaguri ang banana capital of the Philippines ang bayan ng Panabo sa Davao del Norte. Pero hindi nagkalat ang mga unggoy dito ha. Ang marami rito, banana farmers o mga bananero. At sila ang mga kasama natin sa ating first activity. Agria is designed and focused in agriculture. That's why we call it the agricultural metropolis or agropolis. Ang banana harvesting, saktong naabutan natin ang pag-ani nila ng isang natatanging klase nito, ang Grand 9. Isa sa pinaka-rare po na mga klase ng saging kasi medyo maputi siya na klase ng saging. So ngayon, ipakikita ni Kuya Monet at Kuya Hernante po kung paano mag-harvest po ng saging. Sige nga, subukan natin yan, B1. Mga biyahero, So ito yung paganyan po. Yan. O kaliwa. Kahit ano. Ikaw, kung saan yung mas malakas mo? Parang mas gusto ko yata dito. Okay. So ito, padding. Ito, padding. Ayan, padding. Okay. Okay. Ganyan. Kumain na lang tayo.
Sa agri-farm na ito, meron din silang animal feeding, pedal boating, at pwedeng maglaro sa kanilang Earthmound Playground. Pwede rin subukan ang Kanga Ride, kung saan kalabaw ang ihila sa inyong cart habang nag-iikot sa lugar. Chill ride lang kami rito. Di ba, Alberto? Our admission fee is 150 pesos. For 3 years old and below, they are free po. Baka naman hindi niyo pa nasusubukan ang sinasabing first and original lechon baka sa Davao. Pure US Angus beef for only 100 pesos. Yep, not kidding, Bieros. Okay, so, budget, well, not budget meals, but abot kayang pricing. So, 129 to around 179 bucks. So, tikman muna natin ang salpicao. Because I think salpicao would be just right, just fair. So I'm expecting it's gonna be very garlicky dahil kita mo naman, you've got like fried garlic bits drizzled on top. Dapat hindi na tayo kumain before dito sa location na to. Parang pwede kong ubusin to. I mean, as you know, my wife and I are beef lovers. And basta anything to do with beef, we love. So yes, salpicao, garlicky, pasok. May konting sipa lang because see pepper flakes, just the right amount. So kahit hindi ka masyadong mahilig sa manghang, saktong sipa lang, hindi masyadong offensive ba. Iba kasi ang lechon bakay. Compare this to a fast food burger steak, it's incomparable. Why? The patty is thicker, it's bigger, and you know it tastes better. Parang homemade ba? Parang ginawa mo sa bahay mo. Wow, so good. The old-fashioned way works. I get it. Some people still, mother-in-law ko, kailangan i-print pa rin niya lahat ng boarding pass. Ma, hindi na kailangan yan. Isipin nyo na lang, you're saving the trees. Ganun na lang. But more importantly, you can actually just use your digital boarding pass na i-email sa'yo ng mismong airline. Might be best, you know, for me. I take pictures of my government-issued IDs and dapat, secured na gallery sa phone nyo. Bakasyon grande para sa buong pamilya? No more, sana all. Tara na, sa Bohol! Kasagsagan ng pandemya nang itinayo ang farm na ito para makatulong sa mga empleyado ng isang hotel na hindi makapagtrabaho noon. Oh, kids are gonna love this. Look at that. Hello, come on, let's go, guys. Look, looky. Come. Naman ito mga to. Grabe naman ito mga to. It's very therapeutic also for people, of course. You know, I mean, of course you're feeding them, but it's pretty much like yung mga aso or yung mga pusa na pwedeng ipet para lang sa health and wellness ng tao, no? Parang ganun din ito mga to eh. Ay, sus! Goodness. Ito ba naman to? Parang eyeshadow. Teka. Saan nilalagay yung battery mo? Ay, sorry. Gumagalaw ka pala. May shoes naman to. Sa isang parte ng farm, may mga plant beds din kung saan pwede magtanim. Meron din iba pang hayop na pwedeng lapitan at pakainin. Perfect para sa mga Biharo families with kids. So hindi nila alam yung pangalan ng goat, kaya tinawag na lang nilang Nubian goat. That's actually the breed of the goat. These Nubian goats are good for dairy. So yung malalaking goats ay Nubian goats. Yung mga maliliit, kapirang goat. What is the meaning of this? So, as you know, Chocolate Hills, very iconic symbol of Bohol. It's been a while since we last saw these
beautiful chocolate hills na ngayon ay green. Nice weather. Couple of, I don't know, 100 plus steps to reach the top because what we're gonna do is try out their new rides. Para sulit, pwede kayong sumakay sa bike zipline papunta sa kabilang tower. Pwede naman sumakay sa tinatawag nilang Wave Runner pabalik. First time natin ginawa yun. First time natin, isip ko meron ba ditong tubig? Yung pala wave runner nila ay zipline pero may surfboard. So it's pretty much like a zipline wherein syempre may harness ka. Pero nakaapa ka lang sa board. So it's pretty much like surfing pero nasa Erica. Parang ganun. Stig! Itong susunod natin gagawin, totoong waves na sa tubig ang haharapin natin. 5:30 AM kami umalis for our date with the dolphins. Pero take note, biheros, tiyempuhan daw yan. Pwede tayong makakita ng dolphin, pwede rin hindi. Siyempre, depende yan sa kanila. Meron na dyan, kuya? Ayun! What's important is that you're super early. It's now 6 in the morning, and then to my left, it's just like a phenomenal group of dolphins just chilling, swimming beside us and in front of us. And then to my right, or in front of us, meron din major reasons why you should visit this place. Dahil nga, they're out in the wild. They're just free, they're looking for food, and they're actually just happy that we are, you know, just chilling and, you know, riding the waves with them. Para naman matagtag ang mga kinain natin during the holiday season, isama na ang buong barkada at subukan ng adrenaline-pumping activities dito sa Tanay Rizal. Makakasama pa natin ang game na game din sa kahit anong hamon, ang kapuso nating si Keray Celis. Mukhang magkakasubukan na agad kami sa tinatawag nilang foosball. Ang foosball parang soccer na nilalaro sa mesa. Pero dito, life-size ang laro dahil ang mga pwesto namin kagaya lang din ng isang foosball table. Dagdag challenge pa ang putikan. Hawak tayo sa pipe at hahabulin natin yung bola. Bawal po tayong kumapit dito sa bakal. Ang unang makapuntos ng tatlo ang siyang mananalo. 3, 2, 1, go! Unang sipa, nga. Practice lang. Sige kuya, ibigay mo. Goal! 1 point for Team Blue. Sinipa ni ate. Oh no! Kiray, naligo ng putik. Kiray, bigay na bigay. Ibigay ang 1 point sa Team Kiray. Mukhang gustong matapos agad ng Team Kiray. Kiray, sinipa, isa pang bonus yan. CJ ang BND online content producer. Ito mo na. Pasok! 2 points for Team Drew. It's a tie, Viajeros. Ito na. Sinipa na. Pasok yan. 3 points for Team Kiray. At dahil dyan, ikaw muna ang babiyahe. Bilang premyo sa kainan dapat. So dahil nanalo ako sa lahat ng mga palaro versus Kuya Drew, so ito yung binudbod nila na may tapa, may egg at saka may lumpia. Pero sabi nila sa akin, i-challenge daw. So ito na yun, yung challenge na to. Okay, let's go. Kaya-kaya ko to. No
problem? Yes, ma'am. Good afternoon po. Here's your Fiesta a la B&K po, ma'am. Ito po talaga yung order niyo, ma'am. Thank you po. Ako umorder. Sino nagsabi? Oh no! So, yan yung challenge. Ang galing! Amazing! Okay! Sige, kaya natin to! Crispy pata ba to? Nabuo? Oh my gulay. So, makikita nyo na lang po ako. I think sa mga videos na lang. So, ito nga yung binudbud na tapa. Kanin. More eggs to come. Calamares, lumpia. Sakang lugar naman ako kukain. Budburan o sprinkle ang pinanggalingan ng budbud meals. Dito sa Rizal, sikat itong fried rice dish na binudburan ng toppings. 150 pesos lang ang presyo nito. May 4 na klase ng ulam ng kasama. I pack light as well. So I don't need to check in stuff, lalo na if I do an overnighter. You know, diretso na ako sa security gates. Hindi na ako kailangan mag-drop ng baggage sa counter. It really depends on you, but for me, I just pack light. Washable, easy to dry, repeatable clothing. Mas magaan, mas panalo. Lalo na kung plano nyo rin mag-camping by the beach dito sa Liang, Batangas. Sabi nga nila, hindi ka tunay na nag-camping kung hindi ka mismo ikaw nag-set up ng sarili mong tent. Kaya ngayon, kasama natin ang magiting, masipag assistant cameraman namin na hiniram lang namin talaga from Born to be Wild. So yung expectations niya, taas. Ramon. Yeah. Kita mo yan, kahit nakamaskara, kita mo yung ngiti at pride. Siyempre, hindi magpapatalo ang aking magiting, mabibong road manager na si Lance Sarmiento na sumasayaw pa in the background. Yeah! Eh di simulan natin. Yes, sir! In 3, 2, 1, go! Oh, ito. Aba, mukhang may nanalo na. Ramon, you are born to be wild. Congratulations. Lance, you are born yesterday and Hindi na buo. Di ba sinabi ko naman sa'yo within this week, mabubuo ko to. Bigyan mo lang ako ng time. Kaya ko to. So tingin mo, ano yung maling ginawa mo? Hindi ko nga makita kahit yung mali eh. Pwede kayong magdala ng sariling tent dahil makakabili na ng good for 2 people sa halagang 500 pesos. Pero pwede rin naman kayo magrenta na lang for 350 pesos per night. Kasya ng 4 na tao riyan. Basta't hanap lang kayo ng pinakamagandang pwesto sa camping site. When in Batangas, dapat makakain kayo ng mainit na lomi. Hindi magiging kompleto ang outing kapag wala yan. At dito sa kainang ito, pwede raw umorder ng super laking lomi na sapat para sa isang basketball team. Sige nga, patikim. Patingin. Lomi overload na talagang over dahil sa toppings pa lang. Pusog ka na. Merong lumpia, kikiam, dynamite, atay, liampo, fried chicken, bacon, chicharong bulaklak, bagnet, nilagang itlog, sisig, meatballs, at mga naglalakihang chicharon. Nakakapagod na, nakakagutom. Ang pampalapot ng sabaw, cassava flour. Kita nyo naman ang kaibahan ng regular sa overload na order. For 1,299 pesos, mapagsasaluhan na yan ng 15 hanggang 18 tao. Para sulit, dapat hati-hati. Hati sa serving, hati na rin sa bayad. Afford dahil 72 pesos lang ang bawat isa kung 18 kayo. Pero kung ang kakain ay mga barako tulad nila, baka hanggang 6 na hatian lang yan. Lagpas 200 pesos per person. Kung sa bagay, pwede na rin. Sa unang tingin, para kang nasa Siargao. Puno ng mga resort at kainan ang buong daan ito, kaya hindi kayo maubusan ng pwedeng puntahan.
think you can't really beat that. If you're like an adrenaline junkie, you really have to visit this place. And of course, try this. Fine, ilang milyong beses na tayong sumakay ng ATV, pero hindi ganitong kondisyon. Yung kondisyon na dami kayong kalaro, yung playground mo napakalaki, tapos nun yung views mo napakaganda. So, 2 thumbs up. Dahil nagsisimula na tayo magbalik biyahe, ibig sabihin, dumarami na rin ulit ang mga tao sa isa sa pinakasikat na puntahan ng mga gustong lumipad within and outside the country. Ang airport. Wow! Para sa international flights, magandang dumating kayo sa airport at least 4 hours bago ng flight nyo. Maniwala kayo sa akin dahil hindi natin masisiguro kung gaano kahaba ang pila sa check-in counter at immigration. Siguro sa nearly 2 decades of our traveling experience, it is best to travel or take flights sa morning. Why? Because ang generally ang nakikita naming trend, medyo nagkakaroon ng domino effect yung pagka-delay ng flights. More often than not, mas delayed yung flight sa gabi. Yun yung nangyayari. I mean, I'm not sure if there is a logical explanation because of the domino effect, if there is a domino effect, but early flights are highly recommended kung ayaw nyong delayed. Kung usapang back to biyahe lang naman, aba, lumayo na tayo. Para sa legit na travel goals this 2023, let's cross out one of your dream destinations, ang South Korea. Ito raw ang isa sa paboritong pastime ng mga Koreano, ang Jjimjilbang o Korean bathhouse. Sa reception, kukuha ng susi para sa locker at damit na iyong isusuot sa loob ng bathhouse. Then we proceed to the changing room. Sa baba, ito muna ang sumalubong sa amin, ang kanilang common area. But I see this part. This part is a playground. Is a playground. Yeah. So any age is welcome here. Yeah, every time. And so that is why the young couple bring their kids at the weekend and enjoy themselves. The couple enjoy each other talking about something, and the kids enjoy their playground or play game there. Yeah. And this is normal here in Korea. Yeah, that is the common custom. Very common. Para sa mga turista, maaari rin itong maging isang option for cheap accommodation. Pero ang talaga raw pinupuntahan dito ay ang kanilang mga hot area o ang sauna. May kakaiba raw na paraan ng pagkain ng alimango at hipon dito sa Seoul. Hindi kayo nagkakamali ng tingin mga biyahero. Sariwang-sariwa ang mga yan. Ito raw ang isa sa paboritong pagkain ng mga Koreano, ang Gaejang. Ge means crabs and jang means condiments. Gaejang ang tawag sa pagbabad ng hilaw na alimango sa toyo. Meron ding hilaw na alimango na marinated naman in chili pepper powder. At may shrimp version din ito, ha? Okay, so naglagay siya ng rice na may seaweed flakes and then fish roe doon sa shell na may taba ng talangka. Kakaiba nito. Maaari kainin ng Gaejang with rice, pisilin ng alimango para lumabas ang laman, saka ihalo sa kanin at ulam. Dahil galing tayo sa isang tropical country, kakaibang experience ang snow para sa ating biyeros. Kaya naman dream come true ang pagbisita sa isa pang emerging tourist destination sa Japan, ang Eastern Hokkaido. At sa lahat ng falls na binisita natin, ito raw ang hindi bumabaksak. Bakit kaya? Ayun naman pala, nagyelo na. Ito ang frozen waterfalls sa tabi ng dagat. Cool! Yan! Na-expect ko! Rumalagas ang waterfalls. Yup.
ito yung pinuntahan natin after a 13-minute trek. But you know what? It's always an adventure. It's always worth it. Whatever pain that you have to go through, whatever inconvenience you have to go through, just to see something new, diba? It's all worth it. Anim na oras naman ang biyahe papuntang Shekai. Kung saan ang magiging sasakyan natin, hindi gas o diesel ang kailangan, kundi mga aso. Ito ang dog sledding. The temperature is very cold, right? So it's easy to make the dog sledding trail. And the dogs can run powerfully in cold temperature. Now, if it's a warm temperature, dog gets tired. What is the more appropriate temperature for the dogs? Below the -10 degree. Below -10. Yeah. Inside. Oh, okay. So you turn easily. Easy, okay. Okay. If you're scared, speed is very fast. You just step on the brake, so you can slow down, and you stop. You step on the strongly, then you can stop. Tinatanong ko bakit mga ibang aso galit? Hindi pala sila galit. Ganyan lang sila kapag excited na sila na parang tama na yung satsak na bilis. Gusto ko na tumakbo. Yan na sila. Dahil mo atat-atat ang ating furry friends, let's do it! Dog sledding is a traditional form of transport sa snow-covered areas ng Hokkaido simula pa noong 1900s. Ginagamit daw ito sa pagkakarga ng gamit, paghahatid ng sulat at iba pa. Alright, probably the best 30 minutes of my winter career. Yung experience ko dito was fantastic. Yeah, and then pag makikita mo yung attitude nila, yung excitement nila, na gusto nilang tumakbo lang. Galing. It's definitely worth it. Para sa ating mental health, maganda rin bumiyahe ng mag-isa. For solo travelers, isama na sa inyong listahan ang White Island sa Camiguin. Normally, yung mga turista dito, ang kanilang primary mode of transportation ay scooter! Scooter! Parang pag pupunta ka ng Siargao, ano ba? Pwede ka pumunta sa Siquijor. Alam mo kasi pagsakay ng scooter ay sobrang, how should I say this? Cheap? Well, it's 500 pesos for 24 hours. And it's just really efficient. It's cost efficient, it's time efficient. Basta't ang importante, marunong kayong magmotor. For 500 a day, marirentahan ito ng full tank. Basta't full tank nyo rin ibabalik beros. Para sa pamilya at barkada, swak naman ang van rental para libutin ang isla. Kung kadalasan ay group ang pagrenta sa mga bangka para sa island hopping, dito hindi kayo mapapamahal kahit na mag-isa lang kayo. Yung boat nila doon, per head ang bayad. Usual kasi pa nagre-rent ka ng kuya, pupunta ka sa isang island, magre-rent ka ng isang bangka. Kung isa ka man lang, kung marami kayo, isa lang din ang bayad. So, ang nakakatuwa doon, ihatid ka nila doon, tapos may babalik, pwede kang sumabay kahit kanino. Hindi pa lalampas sa 10 minuto ang boat ride papunta sa isla. Pero ang White Island kung tawagin, isa palang sandbar. Man, this is like a tourist dream. Ganda ng location, ganda ng panahon. Perfect. Ito ang perfect seat para matanaw ang Mount Hibok-Hibok at Mount Vulcan, ang photo bombers na hindi nakakainis. Mapapaihi naman kayo sa kilig sa susunod nating destinasyon. Isa sa dinarayo dito sa Lake Cebu ay ang Seven Falls. Unang falls pa lang ito pero parang kota na tayo agad, Deros. At dahil may 7 falls pa, diretso na tayo sa zipline ng makarami. Anong iba sa zipline nila? Mas makikita nyo ang ganda ng 7 falls habang nakasakay dito. Bagong taon, bagong pagkakataon makabiyahing muli.
sa mga gustong bumalik sa pagta-travel, sa sarili na natin yung pag-iingat natin. Protect our own self, protect our family. Kung sino man yung kasama natin sa biyahe o sa pamamasyal. Sole responsibility ng bawat isa ang sarili nilang kaligtasan. So, I guess yun yung best na pwede lang gawin ng bawat isa. The stress of traveling will always be there. We're trying to lessen the stress by, planning ahead. And planning ahead always works. Sana ay mas marami pang biyahe ang ating pagsasamahan at sabay-sabay na mapuntahan. Safe travels this 2023, Biyeros! Sulitin ang bawat biyahe. Lagi natin sinasabi ang biyeros. Kaya ang ating entry for today's video, kumpletos recados. Name it, they have it. From True Musa glutinous rice, it is very fulfilling. At bonus pa, na makakasama natin ang always on the go millennial beauty at kapuso natin si Aga San Agustin. Hello mga biyahero!